Yan, at dito kami sa ginagawa ni Dodong na basement. Yan, naglagay na pala sila ng primer. In fairness, walang bakas ng kahapon, Ang linis na tingnan. No, Dodong? Ang mahirap lang dito, yung pagmamasilya din eh. Dapat ano muna to. Wow, grabe, ang kinis. Ang kinis ng pagkalihan nila, oh. Ilang araw na ginawa to, Dadong? Yung masilya, tsaka, ano, ang tawag, di ba? Maglagay muna ng yung pati. Kung ang tanongin tungkol sa masilya, wala akong alam. Ilang days? May 4, no? Hindi mo kung gumagawa. Pati yung ceiling, ganun din, oh. May primer na din. Yung sahig na lang talaga, no? Pag nalagyan ng flooring to, wow. Magandar na siya. Sige, tuloy mo lang dyan, sir. Hindi nagsasalita si sir kasi talikogenic siya. So, dito, ayan, may mga pati na rin. Tapos, nalihaan na rin. Pero, parang hindi pa siya ganun kapulido. So, yung kay Dadong na ginagawa dito na isang room, ayan na. Ito pala yung nilagay niya nung nakaraan. At ito, nung nakaraan hindi pa natin nakuhanan to na tapos na pa, no? So, ayan, buo na yung takip dyan ng, ano tawag dyan pa, yung malaking kahoy? Yung takip ng beam. Ayun. So, ayan, kompleto na siya. At, hanggang dito na pala yung nilagay niya na drywall. Okay. So, itong side na to, para dun sa washroom. Yung sa side ng washroom, hindi niya pa nalagyan yan. Kasi, iwanan lang daw munang, ano yan, ganyan. Saka na lang lalagyan pagka magpapalagay na sila ng shower room dito. Ayun, yung kabilang side. Okay. Ayan pala dito. Nalagyan na rin niya ng drywall. Tapos, ayun, nilagyan niya ng box. So, tatakpan mo to pa. Yun doon. So, ayan muna yung kanyang update. So, ano to? Unahin mo muna yun, yung sa kisame, bago itong takip. Yung wall pa. Alin? Pero lalagyan mo rin ng kisame yan, no? Okay. So, ayan na okay na yung pinto dito. Ayan na yung pinto. Ang ganda na tingnan, no? Ayan, no, kabilaan na yung pinto dyan. Close mo pa. Ayan. Nakatipid daw. Ay, ginawa mo ba? Nagputol ng kahoy. Umi-entry din si Dadong. Gusto makabonus, O 13 month. Okay. Hatiin mo ng ganito. So, yung ganito. Ano to pa? Ang sukat niya. 1, 2, 3, 4. Tapos, hinati mo sa yung parang maging ganito. Ito ay 3 1/2. Mm. Ang kalahati ay 1 3/4. 1 3/4. At dahil dyan, nakatipid. Not bad. Pwede na. Diretso din naman, Mautak talaga si Dado. Maparaan. Kung hindi ako mautak, hindi kita nagawa ng paraan. Visit ka.
maano sa mata pa. Hmm? Vacuum mo? Walis muna tayo para mabawasan. Asan ba yung vacuum? Ay, oo, pupunta yun dyan sa pintura. Ay, vacuum, oh. Walis na lang. So, kisame na lang talaga yung kulang pa, no? Para maganda na dito, oh. Ganda na ng basement. Di ba yung ganito? Pwede ito ilagay sa garden pa, no? Sa plants. Pwede naman. Dalawa lang ang pinutol. Tingnan mo naman. Ang dami, no? Ano nito? So, unahin lang nila yung kisame. Huli na tong ilagay yung drywall dito para makapasok pa yung mga gamit. Yan, nag-i-snow sa labas. Eh, lakas ng snow sa labas, oh. So, ayan, naglagay na siya ng pamakuan ng ano yun pa sa kisame. May Spider-Man dun sa wall, oh. Kalimutan ko yung ano? Alin? Yung laser na. Oo nga, may laser ka naman na ano eh. Ang tawag dun pa? Ang level? Ayun, may laser siya na pang level. Hindi niya nadadala. Kaya dyan pa rin siya sa tali-tali. So, pantayan dito pa? Ito? Hindi. Drop ito eh. Ah, oo nga pala. Mas mababa. Sabi ko kasi parang mababa. So, yan na po nalagyan na nila lahat ng primer. Yung kisame, tsaka yung buong wall. Ayan, oh. Maganda yung pagkalagay kasi ng pati. Tapos yung paglihan nila. So, makinis. Kaya, ganyan. So, yung kulang na lang dito is yung flooring. At yung baseboard. Ayan. Malinis na yan tingnan. Ito kung makikita nyo. Ano to? Beam. Yan, katulad niya. Ito, beam siya. Pero binalot lang namin. Binalot ko siya. Ng drywall. Oo. Tapos, instead na dito kami magkakabit ng kisame, gagawa ko ng panibagong Pamakuan. joist niya. Mm. Para makuha ko yung level nito. Kasi kung susundin lang natin to, makikita yung drop niya na uneven siya. Mm. Hindi siya pantay. Kumbaga parang nakapababa siya na gano'n. Ganito talaga yung mga kaso ng mga lumang bahay. Nagmo-move na. Patagilid siya, Nag-shift. o bababa siya. Yung ganun sistema niya. Tapos since na mabigat ang sa gitna, kaya bumaba. Kaya ang ginawa ko, yun ang pinakamababang part niya. Ito ang pinakamababang part. Kaya dinala ko yung level niya hanggang dito. Saka pinitikan natin. Pitik lang ang ginamit ko kasi hindi ko nadala yung laser ko. Yan. Tapos gagawin natin paikot. Yan. Kung makikita nyo dito, medyo malaki yung gap niya. Ito yung joist niya, floor joist. Ang gap niya mga 2 inches. Tapos dito naman makikita mo,
as indicate siya. Mm. Kaya yun ang gap niya. Tapos ito naman, kinuha lang natin yung pinakamababang part ng duct. Mm. Tapos dinala natin dito. At saka ito naman yung drop niya. Yan, paikot yan siya. Gagawa tayo ng panibagong pamako ng Kisame. drywall, ng kisame. Para magiging even lang siya. Kasi pangit tingnan eh. Kapag susundin mo lang to, kapag dito ka kakabit, pangit. Mm. Useless lang yung paggawa mo or pinagawa mo na hindi mo maitama. Pero ano to, aprobado ng ano to. May So, nag-inspect, di ba? pina-inspect namin to at saka may ano to eh. May permit. to. Kaya wala naman siyang reklamo sa gawa. Mm. Maganda nga daw ang gawa, sabi niya eh. Wow. Parang lumaki yung tenga, char. Siyempre, proud ka. Kasi pumasa, no? Oo. Oo nga. Siyempre, kumbaga, Kaya, ang standard nila, yun ang ano mo. yun yung sundin. gagawin mo. Kaya mga 2 days ka din na hindi nakapunta dito, no? Kasi inantay muna na ma-inspect. Tsaka ito, kapag gumawa kayo ng pamakuan, wag lang yung nakadikit yan. Kailangan maglagay kayo ng hanger. Okay. May kapitan pala Oo. siya. Pero bago nyo gawin to, kailangan ilagay nyo yung mga by 16 na pamakuan niya. By 16 para doon ka makakuha ng tamang bracing mo. Ang purpose kasi nito, screw mo siya dito at saka screw mo rin siya sa joist mo. Dito. Pamakuan. Para may laban sila sa hindi malalaglag Sa movement. Sa Saka bigat. Hindi malalaglag yung bigat ng drywall mo. Ah, okay. Kumbaga, pag nilagyan mo na siya ng drywall, syempre mabigat yon. Kailangan, lagyan mo siya ng hangin Para kapit na kapit. para hindi siya maalaglag. Ang bigat niya, nakahold pa rin. Yan, yan. Kaya ito, simulan ko na. Yan. Ang paikot na. Ayan. Hanggang dito. Ito naman. Yan. Tapos, pagdating naman dito, babaguhin na naman natin yung level niya. Kasi, yung part na to, Sa bintana, ano? kung dadalhin ko yung level na to, matatamaan to. Masisira yung design ng bintana. At saka mawawala na siya sa standard. Okay. Kaya ito na naman ang gagawin ko. Kukunin ko na naman yung height nito. Yun, dadalhin ko na naman dito sa kabilang side. Ganito talaga ang problema pag yung basement mo ay maraming nakasabit. Yung mga ganyan din. You know? Yung ganito, mga pipings, mga gas yan eh. Yan, gas yan. So, marami siyang adjustment sa kisame, no? Nga. Pansin ko nga, Kahit anong bahay, kahit sinong bahay. Basta mga lumang bahay. hindi pantay yung ceiling. Oo. Meron talaga siyang may side na bumababa kasi hinahabol nila yung level ng ano yung joist na pa. Kailangan ano talaga, pag-isipan mo kung paano mo siya gawin. Hindi lang basta tapal ka lang ng tapal ng drywall. Oo. Yan lang naman. Kaya kapag mag-DIY kayo, yan ang gagawin niya. Kunin niyo yung level niya, tapos adjust na lang. Pangit man tingnan na hindi Pantay. diretso yung kisame, pero ganun talaga, walang choice dyan. So makikita natin yan kung ano yung sinasabi mo pag nailagay na yung drywall na. Yung, ang tawag dyan, yung kisame mismo. So yung mga ka-viewers, ang lakas ng snow sa labas. Ayan na, kuhanan ko lang ulit. Tuloy-tuloy yung snow. Ang kapal, oh. So yung mga viewers, ayan, pauwi na kami ni Dadong at ayan, nagas lang muna siya. Dahil konti na lang yung gas namin. So minus 28 yung ating fill. Sino yung kausap mo? Yung kasamaan ko dati sa halap doon. Meron pa siyang nakatikahan. Sino? Kabatch mo. Hindi. So ayan po, Sarap din sobrang kapag lamig. Okay rin kapag may ganito ka kasi hindi Oh, hindi mo malanghap yung sobrang lamig ng hangin. So nitong week, nagsimula yung sobrang lamig.
Pero mga nakaraan, parang ano lang pa, no, hindi ganun kalamig, no? So, parang nito lang tayo maka-experience ulit ng kagaya nito, minus 28 nga. So, bukas, mas malamig. Mas mababa yung temperature. So, ayan si Dadong. Ang sipag. Minus 31 po ngayon pero nagpapala si Dadong. Lalo kasing malamig bukas, ano? Hirap gumising, nakakatamad. Kailangan na nilang maglinis kasi nga bukas mas kakapal pa to. Biglang kumapal yung tambak ng snow, eh, oh. Diyos ko, ang lapad na. Hanggang doon. Dulas dito. Oh, ang sisipag naman. Ang sisipag. Ano yan? Free sa parts. Ah, okay. $30 off. $30 pataas, may free ka dito. Oh, 20 pesos. may pa, ano sila, may patuk. Tuk-tuk. Ay, Diyos ko po. Uy, grabe, kaya niyo to. Ang lamig. Oh, hala, ayan na, pinapasok na ako kusa ng hangin. Ayaw lang. Ang lamig. Grabe, hindi ko kaya. Diyos mio. Ayun na naman, narinig naman. Si Dadang ng kuhanan ko. Ito yung mahirap pagka may sarili kang bahay. Kasi kung gaano ka lawak yung yan, oh, yung walkway, kailangan mo rin linisin yan. Kasi kung hahayaan mo lang, syempre kakapal yung yelo. Uy, Dadong, ang tuhod, ah. Grabe ang lamig, eh. So, ayan silang tatlo, oh. Tuloy ang pagpapala nila. So, ayan po, kailangan po talaga linisin yung walkway na sa tapat ng bahay natin para maging safe po yung mga dumadaan. Kasi pag hindi mo nalinis at sakaling halimbawa may madulas, sagutin mo pa yun. Ayan, ito corner lot kaya medyo ano siya, medyo marami kang lilinisin. Hanggang dun yan sa kabila. So, itong part na to, yan, nalinis na rin pala nila. At, ayan. Bukas na pala yung Christmas lights namin dyan, oh. Silipin ko nga yung aming Christmas lights dito kasi hindi ko pa ito nakikita na bukas. Wow, grabe. Ang kapal ng yellow dito sa storm door, oh. Ayan, yung aming Christmas lights. Ayan, hanggang sa kabilang side yan, sa harap. Ganyan yung kulay niya. At, ayan. Ganda pala dito pag gabi. Ngayon lang ako nakalabas dito na bukas yung pailaw namin.
So, isara na po natin kasi grabe ang lamig. Yan o, grabe ang kapal ng yelo. Dun sa storm door. Yan na natin.